Itinanggiho ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso ang ugong-ugong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala ho mga kongresista na hindi dahilan ang issue ng confidential fund ng Vice Presidente para patalsikin siya sa pwesto. Alamin natin ang mga detalye ng balitang iyan sa live report ni Vic Sumentac. Vic, saan ba nagsimula itong ugong-ugong na ito? Wedge, pumutok na nga sa apat na sulok ng mababang kapulungan ng Kongreso ang umano'y impeachment plot laban kay Vice President Sara Duterte, pero ito ay maring itinatanggi ng mga leader ng Kamara. Intriga lang at walang katotohanan ng umuugong na impeachment ay kinakasa ng mga kongresista laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Deputy Majority Leader for Communications, Erwin Tulfo, na hindi sapat ang issue ng confidential fund laban kay VP Sara para patalsikin siya sa pwesto. Agad na tinawagan ni Tulfo sina House Speaker Martin Romualdez at House Majority Leader Manix Dalipe para alamin ang katotohanan sa umuugong na impeachment plot. Kapwa itinanggi ni Romualdez at Dalipe na may ganitong usapan sa Kamara laban sa Vice Presidente. I don't know where Kong Castro got it, kaya medyo nagulat din yung leadership kanina kung saan ang galing yon. And I found out nga, nagsabi sa akin ng media na galing kay Kong Castro. So I asked them, my bosses, and the people upstairs are saying like, walang ganon, wala naman. Kasi I would know every time kasi pag nag-uusap yung House leadership, mga political party leaders, kasama ako because I'm in the communications. So far, wala naman, walang pinag-usapan ng ganon, wala at all. Kasi wala rin naman talaga makita kahit na may magsampa ng kaso, siguro hindi siya uusad, magbabasura lang because wala naman talagang violation ng Vice President. Kahit sino ay pwede anyang maghain ng impeachment complaint sa isang impeachable official, ngunit dadaan ito sa proseso. Aalamin sa Kamara kung ang reklamo ay may substance, salig sa probisyon ng konstitusyon ukol sa impeachable offenses, gaya ng culpable violations of the Constitution, betrayal of public trust at treason. Sinabi rin ni ACT Party List Representative Franz Castro na premature ang pagsusulong ng impeachment laban sa Vice Presidente. Wedge, nag-ugat ang umano'y issue ng impeachment plot laban sa pangalawang Pangulo matapos atakihin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez at ang integridad at reputasyon ng Kamara de Representantes. Balik sa inyo, Wedge. Okay, Vic, kasi sabi nila kung walang usok, walang apoy, di ba? Ngayon binanggit na may ugong-ugong nga. Pagamat tinatanggi ng liderato ng Kamara na mayroong posibleng may planong papatanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ito ba ay maagang pamumulitika dahil alam ng karamihan na posibleng tumakbo sa pagkapangulo si VP Sara Duterte? Wedge, batay sa personal account natin bilang naka-assign sa mababang kapulungan ng Kongreso, nakita natin na nag-ugat ang lahat ng ito gaya ng binabanggit natin noong magsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte, atakihin ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez at ang integridad ng Kamara. Dahil ginawa ni dating Pangulong Duterte ang naturang mga pahayag, kung matatandaan mo, Wedge, nung talakayin sa plenaryo ng mababang kapulungan ng Kongreso yung budget ng Vice President, kung saan nakapaloob doon, Wedge, yung tinatawag na Confidential Intelligence Fund na binaril o kaya ay nireject ng Kamara. Kaya nagsalita itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At lumutang din, Wedge, sa tinatakbo ng mga sesyon at deliberasyon sa Kamara, yung di umano ay planong patalsikin si Speaker Romualdez sa pagiging Speaker. Kaya ang ginawa ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso, nagkaroon ng tinatawag na realignment of forces, parang loyalty check, Wedge. Kaya nagsulong sila ng tinatawag na House Resolution 1414 na ito ay naglalayon na ipahayag ang buong suporta kay Speaker Romualdez at ipagtanggol ang integridad ng Kamara.
Ang nakapagtataka doon, Wedge, nung talakayin nila nung nakarang linggo, yung House Resolution 1414, ay kinonvene nila ang plenaryo ng Kamara sa Committee of the Whole. At doon ay ipinahayag din ng Makabayan Black at saka itong iba pang oposisyon sa pangunguna ni Congressman Edsel Lagman na nagpahayag sila na hindi sila tumututol doon sa House Resolution 1414 kundi pinilit nila na pangalanan kung sino talaga yung sinasabing nanira sa reputasyon ng Kamara at doon nagsalita si Senior House Deputy Speaker Aurelio Umale na nagbunsod ng kanyang pagbibitiw mismo sa kanyang partido na PDP laban na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Wedge. At nung maipasa nila yung House Resolution 1414 at nakita na kulang-kulang 200 na mga kongresista ang sumusuporta sa liderato ni House Speaker Romualdez, parang senyales iyon, show of force, Wedge, na we have the numbers at kung i-impeach si Vice President Sara ay kakayanin. Dahil alam naman natin, Wedge, sa kasaysayan ng mga impeachment na sinubaybayan natin sa Kamara, impeachment proceedings is a political proceedings, not a judicial or court proceedings. Numbers game to, Wedge. Kaya sa ngayon, ang sinasabi nila, itong mga nakakausap natin na ayaw magpabanggit ng pangalan, nung makita nila yung numero na hawak ni Speaker Romualdez, tumahimik ang kampo ng Duterte, Wedge. Oh, pero tinatanggi ngayon ng liderato ng Kamara, walang impeachment. So wala na, malabo na to, Vic. Abangan natin kasi may pasubali yung sinasabi ni Congressman Tulfo na in the future, kung sakaling makita talaga doon sa impeachment, kung mayroong isasampang impeachment, yung determination ng substance ng impeachment case, doon malalaman. Dahil sa impeachment, huwag mong sabihin wala kang kasalanan. Nangyari kay dating Chief Justice Renato Corona na yung kanyang kinaharap na impeachment case sa Kamara ay hindi kabilang doon daw sa impeachable offense, batay doon sa mga legal expert, dahil ito ay may kaugnayan sa kanyang salin. Ang linaw ang probisyon ng saligang batas kung ano yung mga impeachable offense: culpable violation of the Constitution, yung treason, betrayal of public trust. Hindi kasama yung tungkol sa salin. Ayun. Ako, maraming salamat si Vic Sumintak, ang ating mata sa Kamara. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.